Network. Read Scripture. Kristo. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit nang mangyari. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Ngayon po, basahin po natin ang tanong na nanggaling po kay Ate Michelle. Tanong ko lang po sa inyo. I am Roman Catholic. I have a child boy. Tapos gusto ng asawa ko pabinyag. Pero sabi ko, huwag muna. Alamin natin kung ano ang binyag. Simula noong nagbasa ako ng Biblia, nararamdaman ko ngayon parang walang naniniwala sa akin. Salamat po sa iyo, Ate Michelle, na kung saan ay bigyan natin ito ng paglilinaw. Ngayon, dahil ikaw ay Catholic, magkaiba yung ating paniniwala at pananampalataya, ay bibigyan mo na kita ng premise. Kasi baka magkaroon tayo ng misunderstanding. Ayoko munang saklawan ang iyong pananampalataya, kundi alamin muna natin yung iyong sitwasyon. Dahil nasa Katoliko ka, dapat alamin mo talaga yung iyong sinasamahang organisasyon na kung saan ito ba'y makakabuti sa iyo o makakasama. Ngayon, dahil iyan ay programa ng mga Katoliko na kung saan ay kapag ikaw ay kaanib diyan, lahat ng kanilang mga proyekto, di ba? Yung kanilang mga pamamaraan ay kailangan magpasakop ka sa kanila. Kaya nga po, yung salitang baptism, bautismo o binyag, kumpil, kasal, di ba? Lahat may mga programa sila diyan. Na kung saan, after na ikaw ay may seminar dyan, yan po ay may bayad. Ano ha? So, ibig sabihin, tuturuan ka ng pamamaraan nila. Yun nga po yung ibig sabihin ng kanilang samahan o grupo o organisasyon na kung saan ay mabigyan kayo ng kanilang mga katuruan. Kailangan magpapasakop ka sa kanilang pamumuno. Ngayon, alamin muna natin yung salitang binyag kasi gusto mong magpabinyag ng asawa mo. Ngayon, para makita natin yung sa kanilang binyag, alaman naman natin, katulad dito, may iba't ibang klase ng paraan ng pagbinyag. Yung mga sanggol ay pag pinabinyagan mo na, may bayad din yan. Pangalawa, ang pagbibinyag ay inilulubog sa tubig katulad dito, yan. Makikita ninyo, nakakaawa naman yung bata, inilulubog sa tubig. Kung ikaw ang magulang, ay hindi mo hahayaan na ganyanin ang pare, di ba? Bilang tayo mga magulang, di ba't ayaw pa nga nating madampi ng anumang langgam o langaw o anumang insekto, di ba? Iniingatan natin. Bakit natin hinahayaan na kung saan ay ginaganyan ang inyong anak? Sanggol pa naman na walang muwang. Ganun pa man, aalamin natin sa kasulatan. Ito ba yung salitang binyag, aalamin natin? At yung mga bata ba ay kailangan bang binyagan? Aalamin natin sa mga turo ni Kristo kung ito ba itinuturo ni Kristo o hindi. So aalamin po natin. So ngayong alam mo na, yung sa Roman Catholic, kapag ikaw ay nagpasakop dyan, kailangan mong sundin ang kanilang pamamaraan. Di ba? Mula sa pagkabata hanggang sa ikasal, hanggang sa mamatay, diyan mo ilalagay. Ibig sabihin, padadaanin. Di ba? Pagbinyag, pag-ikinasal, hanggang sa mamatay. Ibig sabihin, lahat ng proseso ay may bayad. Ganun pa man, pagdating po sa Panginoon Jesucristo, hindi po yan pinatutupad na kung saan ay may kapalit na bayad. Kundi alamin natin sa kasulatan. Okay, umpisa na natin. Basahin natin dito sa mga sulat ni Apostol Pablo sa aklat ng Hebreo, para malaman ninyo yung situation ng isang sanggol. Ang sabi dito, Hebreo 5:13,
Ang mga nabubuhay sa gatas ay mga sanggol pa at walang buang kung ano ang mabuti at masama. Tandaan po natin sa talatang ito, no? Sinasabi dito sa salitang ito, yung sanggol po ay nabubuhay sa gatas. Di ba? So, ibig sabihin, bilang magulang, kayo po ang may responsibility sa inyong mga sanggol o sa inyong anak. Dahil wala pa yang muang kung ano yung mabuti at masama. Ikaw ba bilang magulang, kung ano yung makakabuti sa iyong sanggol? Bakit mo pinabibinyagan katulad nito? Oh, yung ganyang binyag, inilulubog sa tubig. Nakakawa naman. O sabihin natin hindi ganyan. Sa ibang ay binubuhusan. Okay? So ganyan, no? At iyan ay hindi po ginaganap sa mga naunang Kristiyano. Wala pong ganyang kaganapan na nagtuturo na kailangan binyagan ang mga bata. Okay, ngayon, yung salitang binyag naman, puntahan natin. Basahin natin itong sulat ni Mateo, chapter 3, verse 11. Binabautismohan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. O, doon muna tayo, no? Yung salitang binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. Sino po ang inuutusan dito? Sanggol o yung mayroon ng pag-iisip? 'Di ba? Para lumapit. So, ibig sabihin, may hustong gulang na ang dapat magpabautismo. Ngayon, yung salitang bautismo, kay Juan po yan. Kung itutuloy natin, ngunit may isang darating na kasunod ko, mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat-dapat na maging alipin niya, babautismuhan niya kayo sa Banal Espiritu at sa apoy. Ang tanong uli, ibig sabihin po, dito yung kasunod naman po ni Juan Bautista, ang tinutukoy diyan ay si Jesus. Sa paraan naman ng bautismo sa Banal Espiritu at sa apoy. Ibig sabihin, hindi na sa paraan ng tubig, sa paraan naman ng Banal na Espiritu. Nakuha po ninyo? So, hindi po ginaganap na kahit ikaw ay may isip na, ganap na tao, yung salitang bautismo ay hindi naman po sa paraan ng tubig, kundi sa paraan po ng Banal na Espiritu. Nakuha po ninyo? Huwag niyong ililiteral kasi pag sinabi yung babautismo naman sa Banal Espiritu at apoy, ay mahirap yung masusunog ka. Kasi dito, literal yung una, si Juan Bautista, nagbabautismo sa tubig. Ang Panginoon Kristo naman ay Banal Espiritu at sa apoy. Ay, di ba? Kung ililiteral mo yung apoy, ay may masakit yun. Kung yun ang ilulubog ka sa apoy. Di ba? So, not joking, but ito ay isang bagay na dapat niyong maunawaan sa espiritual. Ngayon, magbabasa pa tayo para gusto ko lang maunawaan ninyo. Dito naman sa talata ng Mateo 19:13, basahin natin. May mga taong nagdala ng maliliit na bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipinalangin, pero sinaway sila ng mga tagasunod ni Jesus. Tandaan po ninyo, no? Ano po ang ginagawa ni Jesus? Sabi ni Jesus, punta natin sa 14. Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag niyo silang pigilan dahil ang mga katulad nila ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Ngayon, kung ito'y may mga hustong isip na, di ba? So, lumalapit na kay Jesus, kilala. Ibig sabihin, mayroon ng pag-iisip. So, ibig sabihin, hindi naman po bininyagan kahit may isip na. Mga bata po yan. Siyempre, kung ay naglalakad na, sabihin natin kung 3 taon, 5 taon, 7 taon, mga bata pataas, yan po ay hindi rin po kailangan binyagan. So, wala po tayong mababasa kahit sanggol o bata para binyagan
Ayan. Kasi yung binyag nga po ay sa pamaraan ng Katoliko lang. So, doon lang po sila, ginawa nila ngayon para makahikayat sila ng mga mananampalataya nila. 'Di ba? Para umanib kayo sa kanila. 'Di ba? Para nga hindi kayo mawalay sa kanilang grupo, ay magpaparami sila mula sa sanggol. 'Di ba? Para maakit kayo sa kanilang pananampalataya. Ang tanong, tama ba ang kanilang pananampalataya? Kayo na magsasabi, tama ba o mali? O, example na lang, yung kanilang sinasamba, Diyos-Diyusan. Dito sa ating programa, sa ating channel, tunay na Diyos ang sinasamba. Sumasamba tayo sa Espiritu at sa katotohanan. So, yun po ang pagkakaiba ng dalawang ito. Ngayon, tuloy pa natin sa 15 para maintindihan natin. Ipinato nga niya ang kanyang kamay sa mga bata at pinagpala niya sila at pagkatapos ito ay umalis siya. Ngayon, ang tanong, kung ang Panginoon sa Kristo ba ay kailangan natin para patungan ang ating mga anak? So, ibig sabihin, tayo po ang may responsibility, yung salitang ipatong, bigyan ng pagpapala. Ibig sabihin na nasa inyo po yung pagpapasya. Ano ha? Ibig sabihin, para malaman ng mga batang ito na kayo po ang may responsibility sa inyong mga anak na huwag silang mapahamak. Yung salitang ipinato nga niya ang kanyang kamay sa mga bata. Hindi yan po pinalo. Ano ho? Pag sinabing ipinatong, yun po ay pinagpala. Paano pagpapalain? So, bibigyan po sila ng mga magandang payo, pangangaral na kung saan ay maalagaan sila. So, alamin natin, paano ba mag-alaga ng mga bata, ng mga anak? O, alamin natin sa kasulatan. Ate Michelle, unawain natin itong kasulatan dito sa mga sulat po ni Apostol Pablo, ikalawang Korinto, chapter 12, verse 14. Handa na ako ngayong dumalaw sa inyo sa ikatlong pagkakataon. At tulad ng dati, hindi ako hihingi ng tulong sa inyo dahil kayo ang gusto ko at hindi ang inyong ari-arian. Para ko kayong mga anak. Di ba't ang mga magulang ang nag-iipon para sa kanilang mga anak at hindi ang mga anak para sa mga magulang? Dito unawain po natin. Tayo po talaga ang may responsibility o may responsibilidad sa ating mga anak. Diba? Kung ano man ang mangyari sa kanila, pananagutan natin. Nakuha po ninyo. Dito, pinapakita naman po ni Apostol Pablo doon sa mga kapatid sa pananampalataya, ipinapakita dito na kung saan ay pumunta muli ang ating Apostol Pablo doon sa mga kapatid sa pananampalataya. Ang sabi niya, sa pagbabalik niya, kasi nangangaral siya ng salita ng Diyos, hindi siya humihingi ng anumang tulong. Diba? Hindi gusto daw ni Apostol Pablo yung mga ari-arian. Diba? Kasi nga po ngayon ay ito ang mga nakakalungkot sa mga namumuno sa iglesia, ay gustong-gusto yan. Na kung saan ay tutulong sila, pinepresyohan pa. Diba? Salit na lang tumanggap ng kung anumang mga bagay, may presyo na ngayon. Diba? Sa binyag, may presyo na yan. Diba? Sa kasal, paglilibing, diba? So yun, nakakalungkot lang naman sa mga ganyang iglesia, sa ganyang mga kongregasyon na nagtatayo ngayon. Pero dito, para mas maintindihan pa natin, Ate Michelle, puntahan natin ito bilang magulang. Ayon sa mga payo ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, Efeso, chapter 6, verse 4, at kayo namang mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak ninyo. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon.
O, di ba? So, ito po yung ituturo ng mga magulang. Unang-una, paano nga po kayo magkakaroon ng aral ng Panginoon kung nasa mali kayong kongregasyon. Di ba? Nasa maling grupo. Kayo naturuan ng mali, sumamba sa mga Diyos-Diyusan kung ano mang mga bagay, naniniwala sa mga pamahiin. Siyempre, kung ano yung natutunan ninyo doon, yun din ang matututunan ng inyong mga anak. Kaya mapapahamak kayo at makti ang inyong mga anak. Para hindi mapahamak ang inyong sarili at ang inyong mga henerasyon, may alamin nyo muna ang inyong papasukang pananampalataya. Nakuha ninyo? So ngayon, ito pa. Bibigyan pa kita ng pangunawa sa kasulatan. Colossus chapter 3 verse 21. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng anumang bagay na ikasasama ng loob ng mga anak ninyo para hindi sila panghinaan ng loob. So, ibig sabihin, nasa ating mga kamay ang pangangalaga. Wala po sa basbas ng pari. Nakuha po ninyo? Wala po sa mga basbas ng pari para sila ay mapagpala. Nasa inyong mga kamay para mapagpala ang inyong mga anak lumaki na mayroong takot sa Diyos sapagkat tuturuan ninyo ng pamaraan ni Kristo. Ang tanong, kung wala nga po kayong aral ni Kristo, paano nga nyo matuturuan? At kung kayo ay walang aral na ganito, ay mapapahamak din po kayo. Kaya nga, pag sinabi nyo, bakit ganito ang aking anak lumaking suwail? Lumalaban sa mga magulang. Nagsisimba naman ako. Nananalangin naman ako. Baka mali naman yung pagsimba mo at mali naman yung iyong dinadalanginan. Nakuha po ninyo? Baka yung dinadalanginan mo, may mata nga, hindi naman nakakakita. May tenga, hindi naman nakakarinig, kaya nga hindi siguro nadidinig ang inyong panalangin. Kasi sumasamba kayo sa hindi tunay na Diyos. Yun po ang nagiging problema ninyo. Ngayon, ganun pa man, may solution yan. Huwag kayong mag-alala. Sapagkat ito naman, bilang mga anak, dahil may isip na sila, lumaki sa inyong poder, bago po niyo alpasan, di ba? 18 yata yung dalaga, 21 naman yung binata. Pero sa mga bagay na ito, hindi kayo mag-aalala anuman ang sitwasyon ng buhay nila kung sila'y mayroong daladalang aral na natanim sa kanilang mga puso. Sabi dito sa Efeso chapter 6 verse 1, mga anak, sundin ninyo ang mga magulang ninyo dahil ito ang nararapat gawin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. O, di ba? Kapag ang inyong anak ay naturuan ng tamang pananampalataya sa Panginoon, o, di ba? Anong gagawin? Nagkakaroon po sila ng pagrespeto sa inyo. Ito ang sabi ng kasulatan, pag sila'y naturuan, igalang ninyo ang inyong ama at ina, ito ang unang utos na may kasamang pangako. Di ba? Kaya nga kahit dalhin ninyo sa simbahan, inilalayo pa ninyo ang inyong damdamin sa halip na kayo ang mangalaga, magturo. So tayo pong mga magulang ang magtuturo sa ating mga anak na turuan sila ng mga aral at turo ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Pag naturuan sila, itutuloy natin sa verse 3. Ito ang pangako, giginhawa ka at hahaba ang buhay mo rito sa lupa. Di ba? Kaya ngayon ang mga kabataan nadededo dahil nga hindi marunong sumunod sa magulang, naging suwail, napabarkada, napariwara, dalaga, binata, napapaaway, yun.
nabubuntis dahil nga sa kulang sa pangangalaga ng magulang. Nakuha po ninyo? Kung tuloy natin sa 4, at kayo namang mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak ninyo. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Yun po yun. O, diba? Yan ang ibabautismo ninyo, hindi literal na tubig. So, yung pong salitang bautismo, mga aral at turo. Kaya kayo na magbautismo sa inyong anak. Yung salitang bautismo, tuturuan nyo sila ng mga aral at turo ng Panginoon. Yun ang ibabautismo ninyo. Hindi yung literal na tubig na kusan ay ang mga sanggol ay halos mabalian, kahagis sa paglulublob tulad ng ginagawa ng paring ito. Diba? Nakakalungkot. Diba? Kaya sana, ganyan po. Huwag nyo nadalhin sa mga simbahan. Kung naunawaan mo. Pero kung matigas pa rin ang ulo ninyo, di hayaan na ninyong gawin ninyo ang gusto ninyo. Kasi dito, sinasabi ko lang yung pamaran at utos ni Kristo. Kung susundin mo, yung mga pamaran at utos ng Diyos, ay giginhawa ka. Pati ang inyong mga anak. Nasa inyo po ang desisyon. Kasi Katoliko ka, nariyan ka, kailangan mo talaga sumunod sa kanilang pamamaraan. Wala kang magagawa. Kasi kahit mali yung pamamaraan nila, ay doon ka nagsusumiksik. Akala nila yung relihiyon na yun ay magtutuwid sa kanila. Hindi po. Ang salitang relihiyon, yun po ang magtutuwid. Ano ba ang kahulugan noon? Hindi po samahan, hindi organisasyon na para ikaw ay turuan. Ikaw mismo ang magdadala ng salitang relihiyon. Mamumuhay ka na may kabanalan, magkakaroon ka ng habag at awa, magiging mabuting tao ka. At ikaw naman, hindi ka nagagawa ng kasamaan. Lalayo ka sa gawaing makamundong makasalanan. Panatilihin mong malinis ang iyong pagkatao hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, isummarize po natin. Kailangan pa bang binyagan ang mga bata? Kung akong tatanungin mo, ay hindi po. Hindi kailangan binyagan ang mga bata sapagkat wala silang alam at walang muang sa bagay na yan. Huwag mong dadalhin sa ikapapahamak ang iyong sanggol, ang inyong mga anak. Nakita natin sa pamaraan ni Kristo, ano sabi ni Kristo? Tularan natin si Kristo. Ito po, kita ko sa inyo. Ito po ang payo ni Apostol Pablo sa unang Korinto, chapter 11, verse 1. Kaya nga, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Diba? Maging si Apostol Pablo po, namumuhay siya kung ano yung pong ipinapagawa ng ating Panginoon Kristo. Diba? Yan po ang dapat natin gawin. At ito pa ang isa, Pilipos chapter 2 verse 5, dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw ninyo. Dapat ito po yung ating maging kaisipan, na maturuan talaga tayo sa pamaraan ni Kristo. Salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Naway si Ate Michelle ay nakaunawa. Kung ikaw ay magdidesisyon, nasa sa iyo, kung susundin mo yung mga aral ni Kristo, pero ikaw pa rin na magdidesisyon kung aagree ka sa akin o hindi. Kung itutuloy mo ang pagbibinyag diyan sa inyong relihiyon, ay nasa sa iyo po dahil kayo po ang magpapasya. Hindi ko pwedeng diktahan ang inyong damdamin, ang inyong saloobin, kundi nasa inyo po ang pagpapasya kung susunod kayo sa pamaraan ni Kristo o sa pamaraan ng inyong samahan. Ate Michelle, ito yung magbibigay sa atin ng karunungan, Basahin natin sa Aklat ng Kawikaan 29:15. Basahin natin. Ang pamalo at saway ay nagbibigay ng karunungan, ngunit ang batang pinababayaan
sa kanyang ina ay nagbibigay kahihiyan. Alam mo sa ganitong salita ng Diyos, no? May aral ito na matututunan tayo. Una, ano po yung salitang pamalo? Hindi po yan literal na pamalo, no? Kasi tayo, kinagis na natin, katulad ko, na-experience ko sa aking mga magulang, na kung saan ay hindi tinatanong kung sinong may mali, sinong may sala. Kung ikaw ang panganay at meron kayong kaguluhan doon, palo agad, di ba? Hindi mo na tinatanong kung sino yung may mali at sino yung nanguna. Kasi kung sino nakakatanda, siya ang mali. Nakuha po ninyo kasi panganay po ako. Kaya alam ko yan. Ngayon, yung salitang pamalo, kung may aral kang natutunan, ang ipapalo mo, mga aral at turo ng Diyos. Yun ang isasaway mo sa bata. Sa panahon natin ngayon, ay hindi natin pwedeng gamitan ng material things para paluin sila. Di ba? Pinagbawal na din po yan, maging sa eskwelahan. At maging nung ako'y nasa eskwelahan, pag madumi ang kuko mo, kamay mo, pinipit-pit, pinapalo. Di ba? Pinapalo ng patpat, o di ba? Minsan ruler, o di ba? So ngayon wala nang ganyan. Binabawal na. Kasi nga po, walang alam sa panahon na yon. Pero ngayon, tuturuan tayo ng salita ng Diyos. Yung salitang pamalo, kung ikaw ay naaralan ng pamaraan at utos ng Diyos, para yung bata ay mabigyan ng karunungan. Di ba? Kasi yung bata, pag pinabayaan mo, hinayaan mo siya, ano mangyayari? Hindi mo disiplina ang kanyang pag-uugali. Pagdating ng panahon, yan, nagbibigay ng kahihiyan. Di ba? Maaring makulong, mapaaway, masangkot sa kaguluhan kapag hindi mo dinisiplina. Basahin natin yung salitang disiplina. Sa Kawikaan 23:13, huwag kang magpapabaya sa pagdidisiplina sa iyong anak. Ang tamang pagpalo ay hindi niya ikamamatay, kundi makapagliligtas pa sa kanya sa kamatayan. So, ibig sabihin po diyan, hindi literal na pagpalo, no ho? Yung salitang ikaliligtas, no, o makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. Ito po espiritual, no? Para matutunan yung mga aral at utos ng Diyos, yung pamaraan ng Diyos, yung pong salitang pagpalo dito, yung tamang pagpalo, tamang aral. Kasi masakit talaga tanggapin yung mga aral ng Diyos para ka na rin pinalo. Pero kapag yun ay naunawaan niya, naiintindihan niya, magbibigay naman ito sa kanya ng karunungan. Magiging matalino siya. O maging tayo mga magulang dahil wala tayong alam, aminin natin. So mag-aaral tayo ng salita ng Diyos para matutunan din natin. Di ba, nasa mali kang pananampalataya. Mahirap talaga tanggapin at iwanan yung kinagisnan mo na. Kaya yung iba, ang gusto, kung saan ako isinilang, kung saan ako namulat, doon na rin ako mamamatay. O di ba, ganyan ang katuwiran nila, kahit mali. Kasi ayaw nilang lumipat. Kasi nga po, tama naman yun . Kung lilipat ka rin naman nga pala sa panahon natin ngayon, ay puro mali ang mga samahan. Alam mo, mas mabuti pa nga yung walang inaaniban kasi hindi mapapariwara ang buhay mo. Ang importante, ikaw ay nagbabasa ng kasulatan at sinusunod mo yung mga pamaraan at utos ng Diyos. Hindi ka gumagawa ng kasamaan, gumagawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa. Dahil yun po talaga ang purpose ng isang tao. O basahin natin para magbigay sa atin ng patunay na kung saan ay mamumuhay tayo sa kautusan ng Diyos. Mangangaral chapter 12 verse 13 to 14 para malaman natin. So basahin natin. Ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. 14. Sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa. Mabuti man o masama, hayag man o lihim. Kaya nga po, mas mabuti yung gumawa ka na lang ng mabuti
pag nahatulang ka, may gantimpala. Kaysa gumagawa ka ng masama, nasarili yung ka nga, pero mali ang iyong pamamaraan ng pagsamba at paglilingkod, ay mapapahamak din lang pala. Nasayang lang ang iyong panahon sa pagpapagod, pagpunta sa mga samahangian, sa iyong mga kongregasyon, ang dami mong inatinan, maging seminar, pero hindi ka namumuhay naman ng kabanalan, wala din palang patutunguhan. Kaya ang payo ko, mas mabuti yung ipinapagawa ng Diyos na gumawa ka ng mabuti, di ba? Kasi sinasabi ng ibang relihiyon, wag na raw gumawa ng mabuti dahil tinubos na ni Kristo, bayad na. Kaya nga binayaran para gumawa ka nga ng mabuti, di ba? Hindi ka nagagawa ng kasamaan. Kasi ang purpose kasi ng pagtubos, para hindi ka na gumawa ng kasamaan. Kasi yung history o yung lumang tipan, pag nagkaansala mga Israelita, naghahandog sila ng tupa para sa kanilang kasalanan. Di ba? Para matubos sila. So, anong nangyayari? Taon-taon kasi nagkakasala sila. Ayaw na nga ng Diyos na ganun. Nakakapagod. Di ba? Ngayon, alin po nakakapagod? Doon sa mahihirap, paano siya makakapaghandog pa? Kung wala na siyang pambili, wala na siyang ihahandog, hindi siya mapapatawad. Kaya ang ginawa ng Diyos, isang handugan na lang para sa lahat, nang sa ganun, alam mong ang kasalanan ay siyang nagpapahirap at parurusahan. Kaya gagawa ka nga ng kabutihan dahil tinubos na ni Kristo, dahil wala kang maibibigay na handog, yung buhay ni Kristo ang inihandog para sa iyong kasalanan. At ngayong alam mo na ang kapalit ng kasalanan ay kaparusahan, kaya huwag kang gagawa ng mga bagay na lalabag sa utos ng Diyos. Sana'y nanunawaan po ninyo ang mga bagay nito. Hanggang sa muli po natin pag-aaral, naway natutunan natin yung mga bagay patungkol sa salita ng Diyos. Naway nabigyan ko po ng pagpapala, hindi lang po ikaw, Ate Michelle, at maging ibang nakinig sa ating channel. To God be the glory po. Hanggang sa muli po natin pag-aaral, pagpalain po tayo lahat. Hanggang sa muli po.